hindi nakatagilid. Tayo magsimula na. Mais na po kayo ng inyong Kaya magsisimula ng ating devotion sa gabing ito. Sa magpapalang gabi po sa bawat isa, ng Diyos ay napakabuti at karapat-dapat na purihin. Yung buong linggo po pala ng March 22, yung 4th week of March 22 to March 28, ay pinahayag na National Day of, or National Week of Prayer. Kaya, hayaan natin na loobin ng Panginoon, hindi lang sa loob ng isang buong linggong ito, hindi hanggat nagpapatuloy yung ating mga panalangin, ay tutuloy natin. Magkakaroon pa rin tayo ng mga night devotions. Kung matapos man yung quarantine, hindi mawawala dapat yung ating mga panalangin gabi-gabi. Amen? Tayo ay magsimula po ng ating gawain. Tayo umawit sa ating Diyos. Ang Diyos ay napakabuti. Amen? Kaya awitan natin ang Panginoon sa gabing ito. Purihin natin siya. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus. Glorify your name, O Lord. Hallelujah! Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah! Napakabuti nyo, Panginoon. Wala kayong katulad, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Awitan natin ang Panginoon. Wala kayong katulad. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan nyo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan nyo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan nyo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan nyo. Wala kayong katulad, wala nang hihigit sa inyo. Wala kayong katulad, wala nang papantay sa inyo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Sa simula po, awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan nyo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan nyo. Wala kayong katulad, wala kayong katulad, wala nang hihigit sa inyo. Wala kayong katulad, wala nang papantay sa inyo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Wala kayong katulad, wala kayong katulad, wala nang hihigit sa inyo. Wala kayong katulad, wala nang papantay sa inyo.
Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, sa habang panahon, wala kayong katulad. Mananatili kayong Diyos, anuman ang sitwasyon, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You are unchangeable. You are unstoppable, O Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Kayo ang Diyos noon pa man, O God. Hanggang ngayon at hanggang magpakailanman, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa inyo at nagpapakababa po kami sa inyong harapan. Nilalapit namin sa inyo, Panginoon, ang aming devotion. Inihiling namin, Panginoon, ang pagsama at pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Hindi lang po sa lugar na ito, Panginoon, kundi sa lahat ng naaabot ng live devotion na ito, Panginoon. Kayo po ang kumatagpo, Panginoon, sa aming puso at hayaan nyo na ang mga salita ninyo, Panginoon, ay maging kalakasan namin, Panginoon. Ang mga salita ninyo, Panginoon, magturo sa amin at magtuwid sa amin, Panginoon, sa mga bagay na dapat nyong ituwid, Panginoon, sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami ay makakalapit, makapag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papuri, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa ating Diyos. Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ngayong gabi ay simula ng ating live devotion, night devotion. At magpapatuloy po ito sa biyaya ng Diyos. Kahit wala na pong quarantine. Pero magkakaroon pa rin tayo ng mga panalangin sa lugar na ito. At kung matapos man po yung quarantine, pwede na po tayong lumabas. Pwede po tayong makiisa, makidalo. Kayo po ay may panahon para sa ating live devotion. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Dito po tayo magpapatuloy sa aklat ng Hebreo. Kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Hebreo. Nasa chapter 13 na po tayo. Ilang buwan po nating pinag-aralan. Sa kina Ate Malu, alam niyo po yan. Ilang buwan po ata tayo dito sa aklat ng Hebreo at hindi natin matapos-tapos. Siguro nakakatatlong buwan na po tayo dito sa aklat ng Hebrew. Pero kasi kaya inabot ng 3 buwan kasi isang beses lang sa isang linggo tayo kung mag-aral ng Bible study. Pero ngayon, gabi-gabi ay palagay ko matatapos po natin itong aklat ng Hebreo. So, buksan po natin ating Biblia sa aklat ng Hebreo, chapter 13, mula po verse 1 hanggang verse 6 po muna tayo. Purihin ang Panginoon. Hebreo, chapter 13, verse 1 hanggang verse 7. Hanggang verse 6 po. Sabi po dun sa verse 1, magpatuloy kayo sa pag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kalimutang patuloyin ang mga dayuhan sa tahanan ninyo. May mga taong gumawa niyan noon at hindi nila alam na mga anghel na pala ang mga bisita nila. Damayan ninyo ang mga kapatid na nasa bilangguan na parang nakabilanggo rin kayong kasama nila. At damayan din ninyo ang mga kapatid na pinagmamalupitan na para bang dumaranas din kayo ng ganon. 4. Dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa at dapat ninyong iwasan ang pangangalunya sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalunya at ang mga immoral. 5. Iwasan ninyo ang pagiging sakim sa salapi, maging kontento kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. 6. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin ang Panginoon ang tumutulong sa akin kaya hindi ako
matatakot? Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Amen. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa ating Diyos. Alam po natin ang aklat ng Hebreo, para lang po dun sa hindi pa nakaabot sa aming sa Bible study, sa aming pinag-aaralan. Lagi ko pong inuulit sa kanila na ang aklat ng Hebreo ay isinulat para sa mga mananampalataya na matagal na sa Panginoon. Yung kumbaga, malalim na talaga, matagal na naglilingkod sa Diyos, at itong mga mananampalataya na ito ay nakakaranas sila nung panghihina nung kanilang pananampalataya. Dumarating yung punto na nawawalan sila at nagkukulang sila ng tiwala sa Panginoon. Kaya, ang aklat ng Hebreo ay naisulat para yung mga taong matagal na sa Panginoon, na sumusuko na sa paglilingkod, para sila ay isinulat ito para sila ay palakasin, para encourage sila na sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan ay makapagpatuloy sa Panginoon. Pinapaliwanag po ng aklat ng Hebreo mula chapter 1 hanggang sa mga sumusunod na chapters yung kadakilaan ng Panginoong Hesus na nagligtas sa atin. Kaya nga pagdating dun sa chapter 12, 'di ba, verse 2, ang sabi doon na ituon natin ang ating paningin kay Kristo. Pagdating naman dun sa chapter 11, pinakita roon yung mga heroes of faith, yung mga bayani ng pananampalataya, na kung paano yung mga lingkod ng Diyos na nagdanas ng napakadaming hirap, pero sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, ang sabi po doon, yung iba ay nilagari hanggang sa mamatay, yung iba ay walang matirhan, nagpalipat-lipat ng tirahan, pero itunuring nila na sila yung pinakaaba sa mundong ito. Bakit po? Dahil ang hinihintay nila ay hindi yung mga bagay na panlupa, kundi meron silang hinihintay na isang tahanan mula sa langit. Pagdating po dito sa Hebreo chapter 13, binabangkit po rito yung paglilingkod na nakalulugod sa Panginoon. Nais po ba natin na palagi nating nabibigyan ng kaluguran ng Diyos? Amen. Isang mabuting bagay po na lagi nating binibigyan ng kaluguran ng Panginoon. At dito sa chapter 13, ito po ay mga pangaral, paalala, tagubilin kung paano tayo maglilingkod sa Diyos sa isang paglilingkod na nakalulugod sa Kanya. So, ang sabi po ron sa verse 1, magpatuloy kayo sa pag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Yun po yung unang-una. Napakahalaga ng pag-ibig. Amen. Napakahalaga ng pag-ibig. Una, pag-ibig sa Diyos. Meron po kasing iba't ibang pag-ibig. Yung tinatawag na agape love. Pag sinabi nating agape love, yun ay pag-ibig ng Panginoon. Ibig sabihin, yun yung tinatawag na unconditional love. Pag sinabi namang phileo, pag phileo ay brotherly love, pag-ibig sa magkakapatid. Pag sinabi namang eros ay yung pag-ibig na sa opposite sex, mag-asawa, okay, magkasintahan. Maraming klase ng pag-ibig. Pero ang tinutukoy po ng Hebreo chapter 13 verse 1 ay yung pag-ibig bilang magkakapatid sa Panginoon. Bilang magkakapatid kay Kristo. Napakahalaga po na sa loob ng pamilya, sa loob ng bahay-sambahan, lalo na sa loob ng iglesia, nagkakaroon ng pag-ibig sa isa't isa. Kasi kapag tayo ay umiibig sa Panginoon, automatic na sa atin na ibigin yung ating kapwa. Amen? Pag nararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos, automatic na sa atin na yung ating mga kapwa-kapatid sa Panginoon ay iniibig din natin. At yun ay isang bagay po na nakalulugod sa Panginoon. Yung sa loob ng isang iglesia, bawat isa ay gumagawa ng may pag-ibig. Sabi nga po ng Corinthians, diba, do everything in love. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng may pag-ibig. Kasi pag ginagawa po natin ito, pinagmamasdan tayo ng Panginoon at ang Diyos ay nagagalak. Tingnan niyo po, yung magulang, pag nasa loob ng bahay, nagagalak po ba siya? O natutuwa po ba ang ama o ang ina kapag nakikita niya yung mga anak ay nagtuturoan?
Nagtuturuan sa gawaing bahay, halimbawa, ano pa, pag nakikita niya na yung mga anak ay nag-aaway-away, hindi po maganda sa paningin ng magulang. Nung bata po kami, kapag palibasa, hindi pa Kristiyano, pagka kami nag-aaway-away ng magkakapatid, sasabihin sa amin ng aming mga magulang, o sige, magpatayan na kayo. Pinaghahawa kami ng kutsilyo, o sige, patayin niyo isa't isa. Kasi hindi nila masaway. Pero alam niyo po, kahit ganun yung ginagawa nila, hindi po maganda sa paningin. Na sa loob ng isang tahanan, sa loob ng isang pamilya ay nagkakaroon ng mga pag-aaway-away at hindi nangingibabaw yung pag-ibig. Pero kung nais natin na tayo maging kalugod-lugod sa Panginoon, diba? Meron man tayong mga pagkakaiba, meron man tayong mga differences, pero ang ginagawa natin ay iniibig natin una ang Panginoon at iniibig natin yung mga kapatid sa Panginoon. At pagka natutunan natin na magmahal sa kapatid sa Panginoon, anong sabi? Yun ay nakalulugod sa Diyos. Buksan niyo yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 9 and 10. Ano pong sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 9 and 10? Ngayon, tungkol sa pagmamahal bilang magkakapatid sa Panginoon, hindi na kayo kailangang paalalahanan pa tungkol dito, dahil ang Diyos na mismo ang nagturo sa inyo na magmahalan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa lahat ng kapatid sa Macedonia. Ganoon pa man, hinihiling namin na lalo pa ninyong pag-ibayuhin ang pag-ibig ninyo. Diba? Ang sabi po dito, pag tayo anak ng Diyos, pag tayo mananampalataya, hindi na tayo dapat kailangang paalalahanan pa tungkol sa pag-iibigan ng magkakapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, paano natin maipapakita na tayo ay nag-iibigan bilang pamilya ng Panginoon? Kapag merong mga hindi pagkakaunawaan, diba? Ano pong ginagawa natin? Pinapabayaan po ba natin na, okay lang, huwag na tayong mag-intindihan? Hayaan mo na magsamaan ng loob. Ano pong ginagawa natin? Inaayos po natin. Hindi natin pinababayaan na meron tayong sama ng loob sa kapwa kapatid sa Panginoon. Kinakausap natin yung nakasamaan ng loob natin at tayo ay nagpapatawaran. Yun po ay pagpapakita ng pag-iibigan. Kasi ganun ang ginawa ng Panginoon, di po ba? Hindi niya pinabayaan na tayo ay naroon sa kasalanan. Dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi pinabayaan ng Diyos na nandun lang siya sa langit. Okay, nagkakasala yung mga tao. Pababayaan ko na lang sila. Pero ang sabi ng Biblia, dahil mahal niya ang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino mga sumampalataya sa kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Yun ay pagpapatunay. Pagpapakita ng pag-ibig. Sabi nga, love is not just a word. Love is not just a noun. Love is an action word. Kailangan hindi lang sa salita, kundi yung pag-ibig, yan din ay action word. At ano ang patunay? Ang Panginoong Yesus, hindi niya tayo pinabayaan na tayo nasa kasalanan. Kundi ang ginawa niya, siya'y bumaba at tayo ay inligtas sa ating mga kasalanan kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. Ganun kapag nagmamahal. Hindi mo pinapabayaan yung minamahal mo. At kung tayo ay nagmamahalan bilang magkakapatid, kung meron mang nagkakasamaan ng loob, hindi mo pinababayaan yung sama ng loob na mangibabaw. Ang pinababayaan mo or ang hinahayaan mo mangibabaw ang pag-ibig ni Kristo sa inyong dalawa. Hinahayaan mo na ang pag-ibig ni Kristo ay mangibabaw sa inyo. Amen. At kapag isinantabi mo yung iyong sama ng loob, isinantabi mo yung iyong tampo, yung damdamin, at pinabayaan mo yung pag-ibig ni Kristo ang mangibabaw, alam niyo po ba? Natutuwa ang Diyos. Tignan niyo magulang. Pag nakita niya yung anak niya, bagamat nagtampo yung, magkapatid na nag-away, bagamat nagtampo yung isa, pero pag nakita niya yung isang anak niya, kahit na nagtampo, anong ginagawa ng isang kapatid? Inaalo pa rin, diba? Nagkakaayos pa rin sila. Nangingitin ng lihim ang magulang. Natutuwa sila. Bakit? Hindi mo na sila kailangang utusan eh.
Kasi mahal nila yung isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon eh. Ganon din po tayo. Bilang pagpapatunay na tayo nag-iibigan sa Panginoon. Kung meron mang mga sitwasyon na hindi pagkakaunawaan at pagsasamaan ng loob at pagtatampuhan, anong ginagawa natin? Isinasamtabi natin yung mga ganong mga bagay at ang hinahayaan natin ng pag-ibig ni Kristo ang mangibabaw sa ating kalagitnaan. Kumbaga, sinasabi mo, ako'y nasaktan eh. Pagka ganun, wala na yung ganun eh. Yung, ikaw yung nasaktan eh. Ako ang naagrabyado eh. Ako'y na ganito, hindi po. Bilang magkakapatid sa Panginoon, pag ipinapakita mo yung pag-ibig ni Kristo, ikaw yung nagpapakababa at ikaw yung gumagawa ng paraan para kayo magkasundo. Sabi ng Mateo, mapalad ang gumagawa ng daan para sa pagkakasundo. Ganun po yung ginagawa ng merong pag-ibig. At ganun yung pinakita ng Panginoon. Diba si Jesus ang ating halimbawa. At yun ay isang paalala sa atin para makita natin na paano tayo makalulugod sa Panginoon. When God sees His family, the family of God, working together in love, God is pleased. Ang Diyos ay natutuwa. At kapag ka ang Diyos ay natuwa, mga kapatid, malaya nating mararanasan yung kapangyarihan at pagkilos ng Panginoon. Lalo na po sa panahon ng pagsamba. Diba kaya nga, pagka ikaw ay sasamba sa Panginoon, pag ikaw ay lalapit sa Panginoon, diba? Sabi ng Biblia, kapag ikaw ay minakasamaan ng loob, lapitan mo muna yung nakasamaan mo ng loob at magpatawaran kayong dalawa. Sabi, pag daw ikaw ay maghahandog sa templo, at pagka ikaw ay merong sama ng loob, anong sabi ng Bible? Iwanan mo muna yung handog mo, at pumunta ka rin sa nakasamaan mo ng loob, makipag-ayos ka muna sa Kanya, at kapag nakapag-ayos ka na sa Kanya, bumalik ka at saka ka maghandog sa Panginoon. Bakit? Kapag ikaw ay namumuhay ng may pag-ibig kasama ng iyong mga kapatid sa Panginoon, nakalulugod ang iyong pagsamba sa Diyos. At alam natin kapag ka ang Diyos ang nalugod, ang natuwa sa atin, dadaloy ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. At yun yung gusto nating maranasan. Amen? If you want to glorify God, then live in love with brethren. Kung gusto nating maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon, mamuhay tayo ng may pag-ibig kasamang mga kapatid sa Panginoon. Ano ang pagpapatunay na ikaw ay umiibig? Hindi mo pinababayaan na manatili ang sama ng loob. Hindi mo pinababayaan na manatili ang pagkakaintindihan. Kundi gumagawa ka ng daan para kayong magkasundo. Ano pa ang patunay ng may pag-ibig? Nagtutulungan. Di po ba? Kumbaga, sa gawain, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo pinababayaan yung kapatid mo na sila lang yung naglilingkod sa Diyos. Sila lang yung nagdadala ng pasanin. Hindi ka nagiging pabigat sa pasanin, di ba? Minsan nga po, di ba? Kumbaga, ikaw pa yung nakakabigat. Hindi eh. Pagka may pag-ibig ka, ikaw rin yung nagpapagaan. Kasi tinutulungan mo. Alam niyo, kapag ka may isang mabigat na bagay, hindi mo kayang buhatin mag-isa. Pero pag tulong-tulong kayo, gumagaan yung binubuhat niyo. Bakit? Sama-sama kayo nagtutulungan eh. Pero kung ikaw lang mag-isa, labas na ang litid mo sa kabubuhat, hindi mo pa mabuhat. Bakit nag-iisa ka eh? Pero kung kinuha mo yung tulong ng iyong mga kapatid at sabay-sabay kayo nagbuhat, anong pakiramdam? Yung kabigatang nadadala mo, gumagaan. Bakit? Tulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin. At ganun po kapag ka mayroong pag-ibig. Ganun kapag ka mayroong pag-ibig yung bawat isa. Hindi mo lang pinababayaan na yung kapatid mo ay nakasamaan mo ng loob at pinangingibabaw mo yung pag-ibig. Kundi ang ginagawa mo, kung may pasanin yung bawat kapatid sa Panginoon, tinutulungan natin sila na magdala ng pasanin. Ibig sabihin, hindi mo sila hinahayaang mag-isa sa problema. Kapag may problema sila, tinutulungan mo sila, not just financially, not just literally, but in prayers as well. Diba? Masarap na maringgan
ng Panginoon sa atin na sa every time na magpe-pray tayo, palaging kasama natin yung pangalan ng ating mga kapatid sa pananalangin. And that is the same thing. Kapag ka ikaw ay nagpapakita ng pag-ibig, nagtutulungan kayo bilang magkakapatid sa Panginoon, ano man ang pasanin ng bawat isa, pasanin mo na rin. At yun ay sabay-sabay niyong inilalapit sa Panginoon. Panginoon, ganito ang problema namin. At pag nakita ng Diyos na itong mga anak kong ito ay nagtutulungan sa pagdadala ng pasanin, alam niyo po, natutuwa ang Panginoon. God is pleased. Nagagalak ang Diyos. Diba? Kaya nga po, tayo, sa biyaya ng Diyos, sa Diyos ang kapurihan. Nakikita ko po sa bawat sa atin na kapag may problema yung isa, tinutulungan natin. Diba? Isinasama natin lagi sa panalangin. Kapag may sakit yung isa, nagkukumustahan tayo. At pagka po nakikita ko nga po, sabi ko, Panginoon, salamat po. Kasi nakikita ko sa mga anak ninyo dito na automatic na sa kanila yun. Kapag may problema, o kumusta na si ganito? O ano nang pakiramdam ni ganito? Tapos ipinagpe-pray. Mga kapatid, ipagpatuloy po natin yung ganung mga bagay. Bakit po? God is pleased kapag ginagawa natin yun. Dahil pagka nag-iibigan tayo, nagtutulungan din tayo sa pagdadala ng pasanin. Purihin ng Panginoon. Kaya, ang sabi ng ating binabasa dito sa Hebreo chapter 13 ay magtulungan po tayo sa pagdadala ng pasanin. Magpatuloy kayo sa pag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Kumbaga, yung batayan ng pag-ibig mo ay hindi dahil iniibig mo nga sila. Ang batayan ng pag-ibig mo ay dahil kay Kristo. Because the love of God is working in you. Because the love of God is working within you, then you will cooperate, you will work together, you will work in love together with your brothers and sisters. Because it's not your love, hindi ito yung pag-ibig mo ang ginagamit mo. Bakit po magpag-ibig natin? Kasi pag-ibig natin, meron pang mga flaws. Diba? Meron pang mga what if. Pag-ibig natin ginagamit natin, hindi talaga perfect. Walang may mga kahinaan, may mga imperfections. But when we use the love of Christ that is working within us sa pag-ibig sa ating mga kapatid, alam natin, God's love is perfect. Ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto. Diba, masarap po yun. Kaya nga, totoo yung sinabi ng Galatians For I am crucified with Christ. Yet not I is living in me, but Christ is living in me. Kaya, nung tayo tumanggap sa Panginoon, anong ginagawa? Sinasabi natin, Panginoon, tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ibig sabihin, nung manalangin ka ng pagtanggap sa Diyos, inilagay mo sa iyong buhay na si Jesus ang Panginoon at siya ang tagapagligtas. Ibig sabihin, siya yung hari ng buhay mo. Ibig sabihin, ang gagamitin mo ay yung pag-ibig niya, hindi yung pag-ibig mo. Kasi pag ginamit natin ang pag-ibig natin, ang dami nating mga what if, ang daming mga kulang. Bakit pag-ibig natin ang ginagamit natin? But when we use the love of Christ, pag ang ginawa nating batayan ng pag-ibig sa magkakapatid ay ang pag-ibig ni Kristo. Natitiyak ko po sa inyo, God is pleased with what we are doing. Kasi kung pag-ibig na ni Kristo ang gagamitin mo, wala ka ng what if. Paano Panginoon pag ganito? Paano pag ganyan? Paano kung ako ay masaktan nila dahil pag-ibig niyo ang ginamit ko? Okay lang. Kasi ganun ang modelo. Siya ang modelo natin, ang Panginoong Jesus. Diba, nung si Jesus ay nasa krus ng Kalbaryo, ano yung unang wika niya? Unang wika niya nung siya ay nasa krus? The seven last word. Dun sa 7 last word, yung unang salita niya, ano sabi? Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam
nalalaman ng kanilang ginagawa. Naroon na siya sa krus ng Kalbaryo. Nahihirapan na. Diba? Tumutulo na yung dugo sa kanya, nade-dehydrate na siya. Pero what is his response? What is his answer doon sa mga taong nasa harapan niya? Mapatawarin mo sila. Pagkat hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa, pag-ibig pa rin ang isinagot ng Panginoon. Bakit? Ang ginawang batayan ng Diyos ay yung pag-ibig niya. Kung pag-ibig natin ang ginamit natin, halimbawa tayo nakapako, hirap na tayo. Tapos, inasa baba natin, pagtatawanan tayo. Aalim mo rin, ikaw ba talaga? Anak ka ba talaga ng Diyos? Gito, ganyan. Minsan may mga mang-aasar pa sa atin. Naku, ikaw ba talaga Kristiyano? Gito, ganyan. Kung pag-ibig mong gagamitin mo, maiiyamot ka na, magagalit ka na. Kung tayo pa ay nasa kalagayan ni Kristo ng mga panahon na yun, di po ba, na nahihirapan siya, sugat-sugat siya, kung tayo si Kristo ng mga panahon na yun, baka sumuko na tayo. At baka salitaan na rin natin ng masasama yung mga tao. Pero anong ginamit ni Kristo? Yung pag-ibig niya. Ama, patawarin mo sila pagkat di nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Kaya mga kapatid, ganun din po. Yung pag-ibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Kapag ginagawa nating batayan ng pag-ibig ni Kristo, hindi natin ginagamit yung sarili nating pag-ibig. Ang tinitingnan natin ay kung paano tayo inibig ng Diyos. At kapag ang ginamit mo ay ang pag-ibig ng Panginoon, at yun ang tinitingnan mo sa pag-ibig sa iyong kapatid, pag-ibig sa paglilingkod sa Panginoon, nalitiyak ko po wala tayong makikitang imperfection. Because God's love is perfect. Pag-ibig ng Diyos ay ganap. Ganap ang pag-ibig ng Diyos. At ang sabi, nakakatawa, bigla ko naalala sa Romans po ata yun. 1 Corinthians 13, kung di ako nagkakamali. There's no fear in love, but perfect love casteth out fear. Sa pag-ibig ay walang pagkatakot. Ngunit ang ganap na pag-ibig ay nag-aalis ng takot. Hindi ka matatakot magmahal sa mga kapatid sa Panginoon dahil baka masaktan ka lang. Hindi ka matatakot magmahal sa mga kapatid sa Panginoon, magmahal sa gawain ng Diyos, magmahal sa Panginoon. Dahil baka mamaya bigyan ka lang nila ng sama ng loob. But if you use the perfect love of Christ, ang ganap na pag-ibig ng Panginoon, it casteth out fear. Pinapaalis nito ang takot. At sa gayon ay nagkakaroon ka ng ganap na pagtatalaga at lakas ng loob para ibigin una ang Panginoon at ibigin ang mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, lagi natin sinasabi, kasabihan din ng iba, love is a powerful thing. Ang pag-ibig ay isang makapangyarihang bagay. Lagi natin tatandaan, sabi ng 1 John chapter 4, ang Diyos ay pag-ibig. God is love. And if love is powerful, then God is powerful. Kaya salamat po sa Panginoon. Hanggang dito na lang po muna tayo sa verse 1. Verse 1 pa lang po yun, ha? Hindi pa natin tatalakay yung iba. Pero salamat sa Panginoon. Ito lang yung dapat nating maunawaan. Mga kapatid, kung may mangyayari man ng mga sitwasyon, halimbawa sa loob ng pamilya, hindi kayo nagkakaunawaan. At parang kapanayhawan, di ba? Kasi si ganito, pag si ganyan, pareisisihan na. Mangibaba po ang pag-ibig ni Kristo, wag yung sarili nating pag-ibig. Kapag ka dumating man sa sitwasyon na sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating bahay-sambahan, ay nagkaroon ng mabibigat na pasanin, wag tayong maging pabigat. Isa tayo dun sa mga tumulong. Isa tayo dun sa mga tutulong magbuhat ng mga pasanin. Hindi tayo makabibigat kundi tayo ay yung makagagaan. At isa rin tayo sa mga tao na hindi, kumbaga, yung ngayon, yung nababash yung mayor ng diba? Ng Quezon City. Lalo na ang presidente. Diba? Mas iwag na yun sa mayor ng Quezon City. Yung sa presidente. Diba? Imbis na marami yung tumulong sa kanya, madami pa yung nagpapabigat ng pasanin niya.
Imbis na ang gawin ng mga tao ay sumunod, ipanalangin yung presidente, ano nangyayari? Yung mga tao, binabash pa siya. O yung vice president pa, mismo nagbabash sa kanya. Imbis na tumulong yung vice presidente, sinasawatay lahat ng mga sinasabi na yung mga decision at pasya niya ay hindi naman tama. Diba? Yung imbis na ikaw yung makagagaan, ikaw pa yung nakabibigat. Pero kapag ikaw ay umiibig sa Panginoon, hindi ka nakabibigat na ikaw yung nagpapagaan. At kapag may mga suliranin, pasanin na kailangan yung pasanin, ikaw yung tumutulong para sa pasanin yung mga anumang mabibigat na pasanin. Bakit? Yun ay pagpapakita ng tayo nag-iibigan sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Kaya salamat sa Panginoon. Lagi nating ipanalangin na manatili sa atin ang pag-iibigan sa bawat isa. Unang-una sa Panginoon. Pangalawa ay sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Yapurihin ng Panginoon. Tapos na po ang ating devotion. Salamat sa ating Diyos. Bitin muna natin yung isang awit. Sabi dun sa awit ay, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig nyo'y para sa lahat. Bitin natin to sa Panginoon na tayo ay manalangin. Hallelujah. Kayo ang kalakasan namin, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Kayo ang kalakasan namin. Malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig nyo. Gano'n man kalayo ang langit, pag-ibig nyo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan nyo at sasamba sa inyo, O Diyos. Gano'n man kalayo ang langit, pag-ibig nyo'y para sa lahat. Kayo aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Gano'n man kalayo ang langit, gano'n man kalayo ang langit, pag-ibig nyo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan nyo at sasamba sa inyo, O Diyos. Gano'n man kalayo ang langit, pag-ibig nyo'y para sa lahat. Kayo aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo sa gabing ito. Tunay nga po, O Diyos, ng ang pag-ibig nyo, Panginoon, gaano man kalayo ang langit, pero para sa lahat ng iyong nilalangang pag-ibig nyo, O Diyos. At bilang kami magkakapatid sa Panginoon, lagi nyo kaming tulungan at lagi nyo kaming turuan, O Diyos, na umibig higit sa inyo, Panginoon, at kami ay mag-ibigan bilang magkakapatid, Panginoon. At kung meron mang pagkakasamaan ng loob, Panginoon, at hindi pagkakaintindihan, huwag bang ibabaw, Panginoon, yung aming mga sariling preferences
kundi ang mangibabaw, Panginoon, ay ang pag-ibig niyo, O Diyos. Ang gamitin namin, Panginoon, ay ang pag-ibig niyo, Panginoong Yesus. Dahil ganap ang pag-ibig niyo, Panginoon. Hallelujah. O Lord, Holy Spirit, tuloy na kayo ang kumilos sa lugar na ito, Panginoon. At hayaan niyo na mamalagi, manatili at lalong humigit, lalong lumalim, Panginoon, ang pag-ibig namin sa inyo at ang pag-iibigan namin bilang magkakapatid sa Panginoon. Ganon din, O Diyos, patuloy namin dinadalangin ang mga salita ninyo ay nagbigay ng kalakasan sa amin. Tinataas namin sa inyo ang sitwasyon ng aming bansa at tumihiling kami, Panginoon, sumasamo kami sa inyo. Hinihiling namin, Panginoon, na tulungan nyo kami sa kalagayan ng aming bansa, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon, at hinihiling namin, Panginoon, na wag na pong lumala, wag na pong dumami ang cases ng nagkakaroon ng COVID, Panginoon, kundi patuloy, O Diyos, na pagalingin nyo, Panginoon, lahat ng mga PUMs, lahat ng mga PUIs, O Lord. Strengthen them, Panginoon. Restore their health, Panginoon, in the mighty name of Jesus. And we are praying and lifting our hands, O Lord, our hearts for the frontliners and medical practitioners, O Lord. Bless them, Panginoon. Strengthen them, O Diyos. Kayo ang kumilos sa kanila, Panginoon. This virus may be deadly, but you are the living God, Panginoon. Maaaring nakamamatay ang virus na ito, Panginoon, pero kayo ay nagbibigay ng buhay, Panginoon. Kaya umaasa kami sa inyo, Panginoon, na patuloy kayong gagawa, Panginoon. Patuloy naming dalangin na ang proteksyon sa aming pamilya, saan man sila naroon, Panginoon, ano man ang kailang ginagawa, Panginoon. We are praying, O Lord, for your divine protection for each of our families, O Lord. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. At patuloy namin kayong tinataas na dakila. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa ating Diyos. Bukas po ulit ng gabi, 6:30 ang ating devotion. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat.